Isang batang 9 ang nag-abot ng 5 daliri, at sinabi na ibibigay niya kay Lolo ang 5 trilyon. Noong una, inisip ng mga tiyuhin at tiyahin na biro lang ito. Ngunit hindi, seryoso pa rin ang batang nagsabi. Basta suportahan ang kandidato para sa Pangulo, numero 3. Ang magiging balik nito sa hinaharap ay tiyak na hihigit sa 5 trilyon. Ang mga ngiti ng mga tiyuhin at tiyahin ay agad na napawi, kasi tinanong ng tatay ang kanilang opinyon kamakailan. Pero nagdadalawang isip sila kung susuportahan ba nila ang numero 1 o numero 2. Sa huli, pinalabas silang lahat ng tatay mula sa kwarto. Ang tiyo ang unang nagbiro. Sinabi niyang ang suporta para sa kandidato numero 3 ay palaging nasa pinakababa, kaya't hindi ito mananalo. Pero ang bata ay sumagot gamit lamang ang isang kasabihan. May kasabihang, ang mangingisda ay makikinabang. Ang kasabihang ito ay agad nagpasabik sa lolo sa loob ng kwarto, dahil ito rin ay resulta ng kanyang hula batay sa karanasan. Ngunit wala ni isa sa mga anak ang may ganitong pananaw. Ngayon, hindi lang siya nawasak ng apo niyang pinakakinaiinisan, pati na rin niya tinukoy na mabilis magkakaroon ng bangayan ng dalawang unang kandidato. Nandyan na ang regalo ko. Magpapaalam na ako, si Maida. Ngunit ang hindi inasahan ng lahat ay agad na umalis ang bata. Biglaang dumating ang tagapag-alaga na may kasamang pagmamadali. Binuksan ng telebisyon at nakita ang ulat tungkol sa mga unang 2 kandidato na nag-away. Agad na nagulat ang lahat. At sa loob ng silid, ang lolo ay nakatutok din sa telebisyon na hindi kumikibo. Samantala, si Dao Jun, na handang umalis, ay biglang pinigilan ng tagapag-alaga, at ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang inaasahan. Dahil matagal na niyang nalaman ang lahat ng mangyayari sa hinaharap dahil sa alaala ng kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay nagbago ang eksena. Magkaharap ang lolo at apo, sila ay unang magkatabi. Unang nagtanong ang lolo kung bakit siya sigurado sa magiging resulta. Sinagot ito ni Dao Jun gamit ang kanyang karanasan sa pagtakbo bilang leader ng klase. Sinubukan niyang lokohin ng lolo. Ngunit paano nga ba makakalusot ang ganitong mabigat na palusot sa Pangulo? Agad niyang bibigyan ng tanong para subukin siya. Kung masagot ito ng tama, tiyak ang malalaking gantimpala. Kung ang dalawang malalaking isda ay mag-aaway, tiyak na ang mga maliliit na isda ang makikinabang. Paano kaya makikita ng maliit na isda ang paraan para magtagumpay? Paano magiging huli siya ang magwawagi? Ang tanong na ito ay ganap na nakalito kay Dao Jun. Sa mga susunod na araw, siya ay walang pagod na naghanap ng mga impormasyon. Hanggang sa araw na yon, nakita niya ang pabalat ng magazine ng industriya ng semiconductor. Doon lang siya nakapag-isip ng malinaw tungkol sa monopolyo nito. Ang lolo niya ay isang maliit na isda na nais makilala. Naiintindihan niya na ang tunay na kahulugan ng problema. At ayon sa mga alaala ng nakaraan, madali niyang nahanap ang sagot, kaya agad siyang tumawag sa bahay ng kanyang lolo. Hindi alam ng lola na sinabing ang lolo ay nagpunta sa ibang bansa upang makipag-usap tungkol sa negosyo. Kailangan niyang bumalik sa ika-29 ng Oktubre. Ang petsang ito ay agad na nagpang-inig kay Dao Jun. Dahil ayon sa alaala ng nakaraan, ang matandang presidente ay namatay sa isang aksidente sa eroplano noong ika-29 ng Oktubre. Walang oras na magsayang, dali-dali siyang pumunta sa public telephone booth upang mag-report sa pulisya. Gusto niyang ipatigil ang flight na yon. Ngunit nang marinig ng operator na isang batang boses, akala niya ay kalokohan lang kaya binaba niya agad ang tawag. Wala siyang nagawa. Hiningi niya sa kanyang lola ang numero ng sekretarya ng kanyang lolo. Ipinaalam niya sa sekretarya ang babala, at ipinagbili niyang tiyak na may parating ito sa kanyang lolo. Ngunit hindi niya inasahan na agad na nawala ang papel na may nakasulat na impormasyon ng sekretarya, at para lang hindi mapag-alitan dahil sa kapabayaan, diretsong itinago niya ang tawag ni Dao Jun. Kaya kinabukasan, nakita ng pamilya ang balita tungkol sa insidente ng Eroplano S. Nang makita sa listahan ng mga pasahero sa parehong flight ang pangalan ng lolo, dali-daling napuno ng kalungkutan ng buong pamilya. Si Dao Jun ay naramdaman ng matinding kawalan ng kapangyarihan dahil hindi niya nabago ang kasaysayan. Ngunit sa oras na yon, isang pamilyar na tao ang biglang pumasok at nagbukas ng pinto. Tatay. Ang biglaang pagdating ng Pangulo ay nagbigay daan sa pagbabago ng lungkot sa kasiyahan. Lahat ng tao ay agad na lumapit upang magtanong kung ano ang nangyari. Ngunit wala ng oras si Lolo para magpaliwanag. Tanging isang makahulugang tingin lamang kay Dao Jun, at mabilis na umakyat sa hagdan. Pagkatapos na makapagtipon ng lahat ng anak, agad niyang inihayag ang isang mahalagang balita. Kakabili ko lang ng Yongsen Semiconductor Company. Ang balitang ito ay agad na nakapagulat sa lahat sapagkat ang negosyo ng grupo sa semiconductor ay matagal nang nalulugi. Ilang araw na ang nakakaraan ay pinag-usapan pa ang pagbebenta nito sa mababang halaga. Ngunit ang ama ay nagpalaki pa nito para makaangat. Tanging ang pag-iipon ng lakas at paghihintay sa tamang pagkakataon.
Tama, ito ang sagot na binigay ni Dogen. Dahil batay sa alaala niya sa nakaraan, ang Sonyang Group sa hinaharap ay magiging isang higanti sa industriya ng semiconductor. At ang papel na naglalaman ng sagot na ito ay hindi sinasadyang naipit ng kanyang assistant sa isang kontrata. At nakita rin ito ng kanyang lolo na nakaupo sa eroplano. Pati upang hindi magduda ang lolo, pinasinungalingan pa niya na ang huling araw ng pagbebenta ng Yangtze ay ngayong hapon alas 5. Kung nais nilang makapagmadali sa pagsanib sa Yangtze, kailangan nilang magpalipat ng direktang flight, kaya't napilitan ng lolo na magpalit ng eroplano sa kalagitnaan ng biyahe. Sa huli, muntik niyang makatagpo ang kamatayan. Pero paano naman matatagalan ng matandang matalino na presidente ang maliit na plano ni Dao Jun? Kinabukasan, tinawag agad siya ng presidente upang humarap. Diretsong tinanong siya kung bakit kaya niyang makapagpahayag ng mga bagay bago pa mangyari. Ngunit si Dao Jun ay parang inasahan na ito. Alam ko, Sim Aida. Pero hindi siya isang propeta. Kundi alam niya ang iniisip ng lolo. Ang sagot na ito ay ikinasiyahan ng lolo, dahil hindi naman mahalaga sa kanya kung si Dao Jun ay isang propeta o hindi. Ang mahalaga sa kanya ay kung magagamit ba siya para sa sarili, pero minababa niya pa rin ang kakayahan ni Dogen. Kaya nang tanungin siya kung ano ang gusto niyang gantimpala, diretsahang gumuhit si Dogen ng bilog sa mapa, at sinabing gusto niya ang lupang iyon. Hindi ba iyon ang lupang hindi na magagamit dahil sa paggawa ng mga palayok? Pero ang laki naman ng loob ng lolo niya na isang chable. 50,000 hektarya agad ang hinihingi. Lolo, may isa pa po akong gusto. Pero kahit gaano kayaman ng lolo, hindi niya basta-basta matutupad ang hiling niya. Ngunit ang kondisyon na ibinigay ni Dao Jun ay hindi niya kayang tanggihan. Isang bagay na hindi pa naranasan ng aming pamilya. Maaari kong ibigay sa'yo. Papasa ako sa pinakamataas na universidad, Kolehiyo ng Batas ng Universidad ng Seoul. Paglipat ng eksena, dinala ng Pangulo si Dao Jun sa harap ng lahat ng kanyang mga anak, ang panganay na manugang, sa ama. Simula sa handaan ng pamilya ngayong linggo, ilagay na rin ang 4 na kubyertos para sa pamilya ni Dogen. Ang mga salitang ito ay agad na nakapagbigla sa lahat ng naroon, dahil tinanggihan noon ng ama ni Dogen ang pakikipag-isang dibdib sa pamilya, at pinutol ang ugnayan sa chairman ng mahigit 10 taon. Pati noong nakaraang mga araw sa kaarawan ng chairman, pinaratangan pa siya sa harap ng lahat dahil hindi nakatulong kahit kaunti sa pamilya. Tapos pinalayas siya sa harap ng lahat. Okay lang ba ito? Ang apo ko si Dao Jun. Hindi ba sapat na dahilan ito? Ganoon ang pinaka hindi ka nais-nais na apo. Bigla niyang naging pinakamahal na paborito ng lolo. At hindi nga siya nabigo sa inaasahan. Bilang pambansang pinakamagaling sa mga agham panlipunan, pumasok siya sa Universidad ng Seoul, Kolehiyo ng Batas. At opisyal na sinimulan ng kanyang landas patungong pinakamayaman. Isang 9 na taong gulang na bata ay humiling ng lupa bilang regalo mula sa kanyang lolo. 10 years later, biglang kinumpiska ang lupa, at nang ibenta, kumita siya ng 24 na bilyon. Ngunit kahit napakarami ng perang nakatambak, ang lolo ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Ilagay lahat ng iyon sa pangalan ng apo ko. Pero ang hindi niya inaasahan ay, pagkaalis niya, ang apo niya ay agad na ipinagpalit ang 240 bilyon sa dolyar. Mabilis siya magpalit ng pera. Agad na nakatawag ng pansin ang sinabi ng apo sa lolo, dahil ang pinakabata sa mga apo niya, parang laging may kakayahang manghula. Masyadong maraming sorpresa ang ibinigay niya sa loob ng 10 taon. Abangan natin. Tingnan natin ang batang si Dogen. Anong klaseng sorpresa kaya ang maibibigay niya ulit? At hindi nga nabigo si Dogen sa inaasahan. Dumiretso siya sa kumpanya ng kanyang ama para sumama sa pagpunta sa isang international film festival. Noong una ay ayaw ng ama dahil baka maantala ang pag-aaral ng anak. Ngunit nang maisip ko ilang taon na ang nakalipas, inirekomenda ng anak ko ang isang pelikula at ipinagpilitan niyang ipasok ang isang pelikulang hindi kilala. At sa huli, ang pelikulang iyon ay hindi lang naging box office champion, kundi nakapagpanalo pa siya ng buong palapag ng isang opisina. Kaya't sa pagkakataong ito, agad na pumayag ang tatay sa hiling ng anak. Ngunit nang makarating sila sa film festival, si Dao Jun ay aksidenteng napatumba ang tinapay ng isang tao, kahit na agad siyang humingi ng paumanhin. Pero ang kabilang tao ay sumigaw ng "Ziba". Ngunit ang mga salitang iyon sa ibang bansa ay nagbigay kay Dao Jun ng pakiramdam ng kaligayahan. Balak sanang magbigay ng ngiti, pero pinagtawanan siya ng kabilang tao. Nang makita ito, agad siyang kumuha ng cue at naghandang magbayad. Ngunit hindi niya inaasahan na ang hinihingi ay 10 milyon. 10 milyon. Dati, bago mamuhunan ng mga lalaki, kumakain muna sila ng tinapay. Maraming taon na itong naging isang matibay na pundasyon ng kanilang kumpiyansa. Ngunit ngayon, wala nang tinapay. Lubos
niyang mawawala ang lakas ng loob na pumili ng pelikula. Ang kawalan ay aabot ng di kukulangin sa 10 milyon. Dahil sa loika na ito, si Do-jun ay natahimik at hindi nakapagsalita, at ang lalaki ay nagbigay ng kanyang unang payo. Huwag gawin ng mga bagay na wala kang kumpiyansa na matatapos. Kaya huwag na lang natin simulan. Pagkatapos niyang sabihin yon, hinaipan niya ang tinapay at saka kumain. Pagkatapos, sa gulat ng mga mata ni Do-jun, malalaki ang hakbang na umalis siya. Di nagtagal, nakarating ang lahat sa film festival. Malinaw ang target ni Do-jun, ang Titanic. At hindi lang niya pinasok ang pelikula sa kanyang ama, pinaintindi pa siya bilang isang investor. Pero nang tanungin siya ng ama kung bakit siya sigurado, si Do-jun ay tanging nagmamatigas at nagsabing ito ay batay sa pakiramdam. Ngunit paglabas nila mula sa exhibition, yung panadiro na matandang lalaki ay dumaan. At ang nais niyang pag-investin ay ang Titanic din. Pero ang babaeng boss sa kanyang tabi ay parang hindi sang-ayon. Dahil sa kanyang mata, ang bida ay parang tita ni Shaoli. Ang katawan pa ay medyo mataba. Walang interes ang mga kabataan, ang mga imahinasyon ng tao. Ang malungkot na wakas ay tiyak makakapagpaiyak ng maraming babae. May taglay itong appeal sa dalawang uri ng tao, kaya't mahirap hindi magtagumpay. Ang mga pagsusuring ito ay nagbigay kay Do-jun ng paghanga. Ang kanyang pamumuhunan ay batay sa mga alaala ng nakaraang buhay. Ngunit ang tiyuhin ay umaasa sa matalim na paningin. Hindi niya napigil ang magsimulang suriin ang kalaban. Sino ang mag-aakalang makita niya ang pangalan sa dokumento? Wu Shishan. Siya pala yun. Ayon sa alaala ni Do-jun mula sa kanyang nakaraan, may isang pinakamataas na mamumuhunan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, na ang pangalan ay Wu Shishan. Isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo, may di matatawarang track record sa industriya at pamumuhunan sa Hollywood. Wala siyang panahon para mag-isip pa, agad siyang sumunod. At naabutan niya ito sa isang restaurant. Ngunit hindi maganda ang impresyon ng matandang lalaki sa kanya. Ayaw na ayaw nitong makinig sa kanya. Diretso nitong pinalayas. Ngunit si Do-jun ay handa na bago pa man siya dumating. Agad siyang nakipagpustahan gamit ang larong chess sa telebisyon. Sinabi nitong tiyak na mananalo ang artificial intelligence. Agad na nabighani ang matandang lalaki sa sinabi, sapagkat sa kanyang palagay, ang artificial intelligence ay lubhang walang silbi. Kahit sa laro ng chess ay kailangan pa rin ng tao para maglagay ng mga pyesa. At ang kalaban naman ay 10 beses nang nagkampiyon sa chess. Masyado pang mababa sa 10% ang tsansa na manalo ang artificial intelligence. Ngunit hindi siya nakipagtalo kay Do-jun. Isinusulat lang ang contact details sa tissue. Umaasa siyang kapag nahulaan ito ng tama, makakakuha siya ng 10 minuto. Noong simula, hindi binigyan pansin ng matandang lalaki. Pati nga, inilagay pa niya ang tissue na may contact details sa ilalim ng baso. Pero hindi inasahan na talagang magtatagumpay ang artificial intelligence. Agad niyang kinuha ang baso. Ngunit malabo na ang contact details. Wala siyang magawa, kaya't mabilis siyang lumabas upang maghanap. Pero nasaan na kaya si Do-jun sa daan? Ngunit sa sumunod na segundo, nababaliw ka na ba? Haha. Dumating ang dalawa sa malapit na parke. Ipinaliwanag ni Do-jun na kung ang kalaban ay isang ordinaryong tao lang, maaaring matalo ang artificial intelligence. Pero ang kalaban ay isang veterano ng manlalaro ng chess na mayroong ilang dekada ng karanasan. Ang pag-iisip ay matagal nang naging matigas, kaya nga nalalaman na ng mga algorithm ng computer ang mga diskarte. Nang marinig ang sagot, ang matandang lalaki ay humanga. Pero kapag pinapagawa siyang mag-invest, ang batang mukha ni Do-jun ay hindi pa rin makapagbibigay ng tiwala. Kaya't ginamit ng matandang lalaki ang dahilan na kailangan ng $30,000 bilang paunang kapital upang piliting umatras siya. Ngunit hindi inasahan, nginitian lang siya ni Jun. Mayaman na lalaking tiyuhin ko. Unang araw pa lang ng estudyante, may isang sports car na mabilis na dumaan sa tabi niya. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang umikot ang sports car at biglang hamarang sa dadaanan ng estudyante. Ang taong bumaba sa sasakyan ay nagpakilala bilang isang senior at agad na sinabi sa kanya na kailangan niyang sumali sa kanilang organisasyon, ang Elite Club. Sobrang pamilyar sa binata ang pangalang ito, sapagkat ang kilalang samahan noong nakaraang buhay niya ay binubuo ng mga anak mayayaman, mga hambog at walang ginawa kundi ang mga kalokohan. Maraming beses na rin siyang nag-asikaso ng mga pagkamatay ng mga anak ng amo niya. Ngunit sa kasalukuyang buhay niya, siya ay naging apo ng isang kilalang negosyante, at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa kanila. Pero parang ayaw silang tumigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, at pinipilit pa siyang ibigay ang kanyang contact information. Ngunit habang iniisip niya kung paano tatanggi, biglang naaga ng atensyon niya ang babaeng nasa kabila. Walang oras para mag-isip pa. Agad niyang kinuha ang telepono at mabilis na nag-input ng numero. Pagkatapos ay mabilis siyang sumunod. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga anak mayaman. Nang gabing iyon ay dumalo si Do-jun sa kanilang pagtitipon. At isinama pa niya ang anak na babae ng chief prosecutor na si So Hae-yong. Dahil ang batang babae ay palaging mayabang.
Kaya maraming beses na silang nag-imbita pero hindi natuloy. Ngayon hindi lang apo ng isang top tycoon ang naimbitahan nila, mayroon pa silang hindi inaasahang natuklasan. Pero hindi nila alam, sa hinaharap si Xu Weiying ay magiging isang matapat at makatarungang inspector. Ang kanilang ipinagmamalaking samahan ay tuluyang magigiba sa kanyang mga kamay. Ngunit ang tunay na layunin ni Dao Jun ay may isa pang dahilan. Iyon ay para ipakita sa mga tsuper sa labas, upang akalain ng lolo niya na siya ay isang karaniwang kabataan lamang. Dahil kamakailan lang, naharap ang lolo niya sa isang mahalagang desisyon. May isang bakal na kumpanya na malapit ng malugi, kung ito'y bibili ng 300 bilyon. Magiging malaking tulong sa kumpanya. Ngunit ang kalaban nilang kumpanya ay nag-alok ng 400 bilyon. Kailangan niyang malaman kung dapat bang ituloy ang pagkuha, kaya't sinadyang ipinakita niya sa kanyang apo ang kontrata ng pagkuha. Nais niyang marinig ang opinyon nito. Sa huli, maraming tamang desisyon na nagawa ni Dao Jun gamit ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi nararapat na ibigay ng lolo ang isyong ito ng pagkuha sa kuya ni Dao Jun upang subukan kung siya ay karapat-dapat magmana ng kumpanya. Kaya simula noon, nagkunwari na si Dao Jun na bingi at pipi. Ngunit bago magsimula ang kaso ng pagbili, biglang tumanggap ng ulat ang tiyo ko mula sa kanyang mga tauhan. May isang overseas na investment company na nag-alok ng 500 bilyon. Naitaguyod na nila ang lahat ng kinakailangang bidding procedures. At ang investor na ito ay si Wu Shixin na nakatagpo ni Dao Jun minsan. Sinabi nila, ang 500 bilyon ay tanging halaga ng kumpanya ng bakal sa hinaharap. Ang salitang ito ay agad na naging headline sa lahat ng mga media dahil alam ng lahat na ang kumpanya ng bakal ay hindi naman talaga kasing halaga ng inaakala. At ang kabilang panig ay isang kilalang banyagang malaking investor. Pero bakit pa sila pupunta sa isang lugar na walang kwenta at kukuha ng isang luma at sirang kumpanya ng bakal? Bakit nga ba? Pero ang matalinong presidente, iba talaga. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang si Wu Shixin ay isang pawn lang. May iba pa palang tunay na naglalaro, at isa lang ang layunin ng taong iyon. Hindi niya kayang tiisin na makuha ko ang kumpanya ng bakal. Ang layunin niya ay ang aking Shenyang Group. Biglang nawala ang nangungunang pinuno ng mga negosyante. Lahat ay biglang nagpanik. Ngunit ang apo ng pinuno ay kalmado lang. Kahit na gusto ng tiyuhin kong panganay na palitan ng ama ko sa pagsasalita, pinigilan niya ito. At sinabing tiyak niyang may uuwi niya agad si Lolo. Dahil base sa autobiography ng dating presidente, tiyak niyang nandoon si Lolo. Kasi pala, noong araw na iyon, dinala ni Lolo ang mga kaapo-apuhan niya para inspeksyonin ang performance ng mga sasakyan na gawa nila. At dahil sa nakita niyang napakalayo ng nauna ng mga sasakyang gawa nila, sumaya siya ng husto. Kaya agad niyang inayos ang media para sa paglulunsad ng bagong sasakyan ngayong gabi. Ngunit ang hindi niya inaasahan, matapos lang may pabatid ang anunsyo, bigla na lang nilagpasan ng kanilang sariling sasakyan. At ang kumpanyang nakapaglampas sa kanila ay ang kanilang matagal ng karibal. Lahat ay biglang natigilan at hindi makagalaw. Ngunit si Do Jun ay hindi natakot. Dahan-dahan niyang inabot ang isang tasa ng tsaa sa kanyang lolo. Lolo, dati mong sinabi. Hanggang sa huling sandali, hindi pa ito tunay na katapusan. Ang mga salitang ito ay agad na nagpahupa ng galit ng lolo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng papuri, biglang dumating ang isang ulat mula sa assistant. Sinabi na dumating ang chairman ng Kalabang Daying Group. Bumangon siya at dumating sa oras na ito. Ang layunin nito ay halatang halata. Ngunit sa oras na ito, kalmado na ang puso ng lolo. Pati na rin ang sabihin ng kabilang panig na ang paggawa niya ng sasakyan ay isang luho lamang. Hindi siya nagalit. Sa halip, ipinagmamalaki niyang ipinakilala ang kanyang apo sa kanya. Itong apo ko, siya ang pinakamataas na achiever sa humanities ngayong taon. Tapos sinabi pa niya, katatapos lang turuan ako ng apo ko ng isang linya. Huwag magsalita hanggat hindi pa tapos. Hindi pa talaga natatapos. Ito ang tamang pagkakataon para gamitin ang linyang yan, di ba? Pero hindi katulad ng nararamdamang tagumpay dito. Biglang dumating ang asistante ng tiyo ko, at agad na nagmamadali silang lumabas. Ang kotse nila kasi, dahil sa hindi sapat na teknolohiya, matagal na paggamit ay nagdulot ng sobrang init sa katawan ng sasakyan, at maaaring magliyab anumang oras. Kaya nagpa siya ang koponan na itigil na ang laban. Ngunit hindi pumayag ang lolo at iginiit na magpatuloy. Sabi pa niya, kahit magliyab ang sasakyan, kailangan tapusin ang buong karera. Ngunit hindi niya inaasahan. Pagkatapos niyang magsalita, bigla na lang sumabog ang sasakyan. At dahil sa bilis, ang hood ng makina ay biglang nawala. At ang mukha ng lolo ay agad naging mapatla sa huling ngiti ng kalaban. Ang sariling kotse ay tumagilid sa gitna ng kalsada at tuluyang nasira. Harap ng mga kamera ng maraming media, ang kamay ng lolo ko ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan.
At ang pangulo ng malaking kumpanya ay umalis ng mataas ang tingin at matalim ang hakbang. Ngunit bago pa man makalapit si Dao Jun upang aliwin ng lolo, biglang pumasok ang tiyuhin. Bilang direktang namamahala sa industriya ng sasakyan, hindi lang niya inamin ang kanyang pagkakamali, kundi ipinagmamalaki pa niya na napatahimik ang media, hanggang sa tinampal siya ng presidente sa harap ng lahat, at pagkatapos ay nag-alisan siya saksi, at nag-drive palayo. Hanggang ngayon, hindi pa natutunton ng kinaroroonan. Pero sa nakaraang buhay, si Dao Jun ay labis na humahanga sa matandang presidente. Sa kanyang daraanan patungong trabaho, binabasa niya ang autobiography nito. Kaya dumiretso siya ng pagmamaneho papunta sa sikretong imbakan ng lolo niya kung saan ito nagpapagaan ng loob. At doon nga niya nakita ang lolo niya na nag-aayos ng sasakyan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ni Leng Leng kung bakit hindi nagpaalam si Dao Jun ng maaga. At sa halip ay dahan-dahan siyang naglakad, tahimik na lumapit, at palihim na pumunta sa likuran ng lolo niya bago nagsalita. Sasanduan ko na po kayo, lolo. Buti na lang malakas ang loob ng lolo. Kung hindi, siguradong madadali siya ngayon. Pero bigla na lang naisip ng lolo habang nag-iisa. Pumarap siya at tinanong, paano mo nalaman? Ano? Hindi alam ni driver yan, hindi rin alam ni assistant Lee. Paano mo nalaman na pupunta ako dito? Pero ang pinakamagaling gawin ni Dojan sa buhay na ito ay ang magpanggap na tanga. Diretso siyang nanahimik hanggang sa hindi na makapagpigil ang lolo niya sa pagsagot. Sinabi niya ang sagot para sa kanya. Akala mo ba nang sumama ka sa akin dito, malalaman mo na ang paggawa ng sasakyan ay isang napakaluhukong libangan? Pero ang sumagot pa rin ay katahimikan. Sa huli, ang lolo ay naiinip na lumingon at nagpatuloy sa pag-aayos ng sasakyan. Pero si Dojen, gamit ang alaala niya mula sa nakaraang buhay, sinasabi lang niya ang mga salita mula sa talambuhay ng Pangulo, at madali niyang pinaalab ang kalooban ng lolo. Pati na rin, pinahanga siya at nagningning ang mga mata ng lolo. Parang nakatagpo siya ng tunay na kaibigan sa buhay. Papupuyos ka talaga, batang ito. Sobrang haba ng mga metaphor na sinabi mo. Sa tingin mo ba magmamalasakit ang lolo sa mga bagay na yan? Shudo Wozo. Sa huli, pagkatapos banggitin ng lolo ang karamihan sa mga sinabi ni Dao Jun, ang press conference ng kotse ay naging matagumpay. Ngunit hindi inaasahan ni Dao Jun na, pagkalabas niya ng showroom, bigla siyang hinabol ng pangalawang tiyuhin, at tinanong siya tungkol sa opinyon niya, tungkol sa biglang paglitaw ng isang overseas investment company sa kaso ng pag-aari ng steel company. Hindi naman nagduda si Dao Jun. Diretsong sabihin kay Tio kung ang kumpanya ng bakal ay makuha ng kalaban ng lolo ko, mas mabuti pang makuha ito ng mga banyagang kumpanya. Pero pagkatapos sabihin ito, hindi napansin ni Dao Jun ang kakaibang tingin ni Tio sa kanya.